Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-14 na linggo na ng karaniwang panahon. Napakaganda ng mga salita ng Diyos na ating narinig. Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang mapariwara ang ating buhay. Ayaw niyang mapawalay tayo sa Kanya. Ayaw niyang malihis ang ating landas patungo sa daan, tungo sa kaniyang kaluwalhatian. Kaya mulit-muli tayo ay kanyang pinaalalahanan, tinuturuan at ginagabayan sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. Parang tulad siya ng isang mapagmahal na magulang. Ulit-ulit, parang sirang plaka, parang pirated na CD, na pabalik-balik na magpapaalaala sa kanyang minamahal na anak sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang salita. Sa ating mga pagbasa, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang panalangin ni Jesus. Siya ay nagpapasalamat sa Ama dahil ibinigay sa Kanya ng lahat. Narinig natin, sabi niya, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay at pinasasalamatan kita, Ama. Dito tayo ay pinaalalahanan ni Jesus na sana tularan natin siya. Na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kapag higit sa lahat pinagkalooban tayo ng pagpapala at biyaya, ay hindi natin sana kinakalimutan ang magpasalamat sa Ama. Ang magpasalamat sa Diyos. Kaya ang unang tanong ay, when was the last time you say to God, thank you? Nung isang linggo? Tagal na no. Kaninang umaga. Very good. Sa bawat biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, sana hindi natin kinakalimutan ang magpasalamat. A grateful heart is a happy heart. Ang mapagpasalamat na puso ay masayang puso. Hindi lahat ng tao na masaya ay marunong magpasalamat. Subalit, ang taong marunong magpasalamat ay masayang tao. Kaya tayo ay pinaalalahanan ni Jesus na sana tularan natin siya na sa bawat sandali, sa bawat araw ng ating buhay, ay hindi natin kinakalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi ng ating salmong tugunan, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Lagi-lagi tayong magpupuri at magpasalamat sa Diyos. Kasi buhay pa tayo, malakas pa tayo, nakakain tayo hindi lang 3 beses sa isang araw. Gumaling tayo sa ating sakit. Nasolusyonan ang ating mga problema noong nakaraang araw. Nakagraduate na uli ang ating anak. Wow, maraming blessings binibigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi natin sana kinakalimutan ang magpasalamat sa Kanya. Pangalawa, ang ating ebanghelyo ay nagpapaalaala sa atin na ang ating buhay sa mundong ibabaw na ito ay hindi madali. Madali ba ang ating buhay? Hindi. Para bang tayo ay naglalakbay, sanga-sangang mga problema ang ating naranasan. Maraming mga hamon at mga pagsubok ang dumarating sa atin. Ang iba nga sa atin, sa kanilang panalangin, sinasabi natin, Lord, parang hindi natatapos ang problema. Kailan po ito matatapos? Marami sa atin, ganun yung kanilang pinagdadaanan sa buhay. Nasolusyonan ang problema, maya-maya meron na naman. Ang iba sa atin, tumitiis sa kanilang mga sakit at karamdaman. Parang iniintay na lang ang kanilang oras. Pero mo, nung sinabihan ka na, stage 4 na ang cancer, bagsak ang mundo mo. Alam na alam ni Jesus na tayo ay napapagal sa buhay na ito. Kasi siya ay nagkatawang tao katulad natin. Bilang tao, pagdating niya sa mundong ito, naranasan niya kung gaano kahirap ang buhay na ito. Yung mga paghihirap natin ay wala sa katiting ng mga paghihirap ng ating Panginoon. Sa pagsimula pa lang ng kanyang buhay, matindi na ang hirap na kanyang pinagdaanan. Ipapanganak siya, kumakatok sila sa mga tahanan, walang nagbubukas na mga pintuan upang siya'y isilang sa loob ng tahanan. Saan siya isinilang? Sa bahay ng mga hayop, mabaho, madilim at marumi, maamoy. Siya'y anak ni Jose.
karpentero, ipinagkatiwala ng Diyos siya sa kanyang ama-ama na si Jose, isang karpentero. At alam natin kung ano ang buhay ng isang karpentero. Hindi madali kung walang magpatrabaho sa iyo, walang income. Si Maria, batang-bata pa, wala ring hanap buhay. Kaya ma-imagine natin kung gaano kahirap ang buhay na pinagdaanan ni Jesus. Pero nagreklamo ba si Maria at si Jose? Narinig ba natin na nagreklamo sila sa hirap ng kanilang buhay? Hindi. Tayo, kaunting problema lang. Kung minsan daing tayo ng daing sa ating mga problema. Kaunting karamdaman lang. Reklamo tayo ng reklamo sa ating buhay. At dahil sa mga naranasan ni Jesus na problema at hirap sa buhay, mga pagal sa buhay na ito, sa mundong ibabaw na ito, mulit-muli sa araw na ito, tayo ay kanyang pinaalalahanan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan at pagiginhawain ko kayo. Lahat kayong napapagal at nabibigatan. Tagal na niya ito sinabi sa atin. Ngayon, nire-remind tayo uli na kapag meron tayong problema at nabibigatan tayo sa buhay, sa Kanya tayo dapat lumapit. Hindi niya rin sinabi na lalapit tayo sa Kanya upang alisin niya ang ating problema. Hindi. Hindi niya aalisin ang problema. Pero bigyan niya tayo ng lakas para masumpungan natin ang problema. Bigyan niya tayo ng pag-asa upang hindi tayo kaagad susuko. At gagabayan niya tayo sa paghanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Kapag nabibigatan na tayo sa ating mga sakit, huwag tayo agoy. Aray. Dasal. Idaing mo sa Kanya ang hirap at sakit na iyong nararanasan upang bigyan Kanya ng lakas upang matiis ang iyong dinadala sakit at hirap sa buhay. Pero kung minsan nakakalimutan natin itong masalita na ito. Sa mga lalaki na narito, kapag meron kayong problema, kanino kayo lumalapit? Kung minsan kay Alfonso at kay Tanduay. Si Alfonso at si Tanduay hindi makatulong sa inyo. Mas lalo kayong hihina kinabukasan. Lalo-lalo na kapag may hangover tayo. Talagang hahanap ka ng sabaw na mainit para muli magkaroon ka ng lakas. Pero never na nasolusyonan ang ating problema. Sa mga mag-asawa na narito, kapag meron kayong problema na mag-asawa, kanino kayo lumalapit? Ay away. Si away ang nilalapitan nyo. Natulungan ba kayo ng away? Hindi. Hindi makakatulong ang away. Pero isa bang nagsabi sa inyong mag-asawa, Inday, punta tayo ng simbahan, magdasal tayo. At hindi itong pinagdaanan nating mag-asawa, luluhod tayo sa harapan ng Diyos at sa mahal na Berheng Maria upang hingiin ang kanilang tulong para palakasin tayo at bigyan ng pag-asa na masumpungan natin itong pinagdaanan natin na problema bilang mag-asawa sa loob nating tahanan. Nakakalimutan natin itong paanyaya sa atin ni Jesus. Kaya sa araw na ito, kasi mahal na mahal niya tayo, lalong-lalo na ngayon ang hirap-hirap ng ating buhay. Magulo ang ating bansa. Magulo ang buong mundo. Kahit sa mga paaralan, ang gulong-gulo ng mga kabataan. Hindi na natin alam kung anong takbo ng isip ng mga bata, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Sunod-sunod yung mga iba't ibang uri ng krimen na nangyayari sa mga eskwelahan. At tayo mga magulang ay nababahala para sa kanilang kinabukasan. Sa ating bansa, magulo din ang mga nangunguna sa atin, ang mga naglilingkod sa atin. Hindi natin alam kung tayo bang mga Pilipino ang kanilang ipinaglalaban o ang kanilang pinaglalaban ay kanilang pansariling interes lamang at kanilang pansariling kapakanan. At ang lalong naghihirap ay walang iba, kundi tayong mga ordinaryo at mga mahirap na Pilipino. At sa makalagayang ito, alam na alam ni Jesus, kaya binibigyan niya tayo ng lakas ng loob at nagpag-asa. Ang sabi niya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan
at papahingahin ko kayo. Minsan yung buhay natin ay parang tayo ay nasa dagat, lalaking mga alon at malalakas na hangin, dulot na mamatinding problema at pagsubok na ating kinakaharap sa buhay. At mulit muli, si Jesus ay nagpapaalaala sa atin. Parang sinasabi niya sa atin, mahal na mahal ko kayo. Lumapit kayo sa akin at papaginhawain ko kayo. Huwag niyo akong kalimutan. Huwag niyo akong talikdan. Huwag kayong pumunta sa iba. Sa akin kayo lumapit. Kasi ibinigay sa akin ang lahat ng bagay ng Ama. Kaya nasa akin ang lahat. Kaya nasa akin kayo lumapit. Upang bigyan ko kayo ng kapahingahan sa iyong mga problema, mga pagsubok, at hamon sa buhay. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. May pinagdaanan ka ba ngayon? Matinding problema at pagsubok kang hinaharap sa buhay. Ang iyong pamilya, naharap ba sa matinding pagsubok? Tinatawag ka ni Jesus na lumapit sa Kanya. Lalapit ka ba? Lapit. Kasi nanoon sa Kanya ang lahat. Lalong-lalo na ang kaginhawaan na ating hinahanap sa buhay. Kasi mahal tayo ni Jesus. Amen.